Mas marami na ang mga tao sa St. Peter's Basilica sa Vatican para masilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis. Nakatakda kasing isara ang kanyang kabaong mamayang 2:00 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Mananatili namang bukas ang Basilica hanggang mamayang hating gabi, pero mas maagang isasara ang St. Peter's Square para bigyang daan ang mga paghahanda para sa libing bukas. Sa ngayon, dumating na sa Rome, Italy sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Halo-halo na ang mga tao sa Vatican, pati na sa paligid ng Roma, na hitik sa makasaysayang mga lugar. Damarin ang diwa ng damayan at bayanihan. Nasa 3,000 volunteer ang kasama sa mga namimigay ng libreng bottled water sa mahigit 20 lugar sa Vatican mula umaga hanggang sa pagsasara ng St. Peter's Square. Handa na ang magiging puntod ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Gawa yan sa marmol na galing Liguria, Italy, ang pinagmula ng mga ninuno ng Santo Papa. Tuloy-tuloy rin ang paghahanda sa St. Peter's Basilica na ilang oras na lang ay isasara na. Ang latest sa paghahanda sa papal funeral sa report ni Vicky Morales. Sa gitna ng public viewing sa St. Peter's Basilica sa Vatican, agaw pansin ang isang madring wala sa pila. Nakatayo sa gilid, tahimik na umiiyak. Siya si Sister Genevieve Jeaning Ross, 82 taong gulang. Malapit siyang kaibigan ni Pope Francis at ilang beses daw nakasama at dinalaw ng Santo Papa. Halos 130,000 tao na ang dumalaw at nagbigay pugay sa People's Pope sa St. Peter's Basilica. Ang iba, sa Basilica of St. Mary Major ang tungo kung saan ang pang-apat na gabi ng pagdarasal ng Rosaryo sa Santo Papa, pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Para sa libing bukas, handa na ang kanyang simpleng puntod sa Basilica. Gawa ito sa marmol mula Liguria, Italy, ang pinagmulan ng mga kaanak ng Santo Papa. Sa Basilica na binibisita niya noong buhay pa para dasalan ang imahen ng Birheng Maria na sa Lus Populi Romani, 7 mga naunang Santo Papa na ang nailibing. Siya rin ang unang ililibing sa labas ng Vatican matapos si Pope Leo XII, mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Ilang oras bago isara ang kabaong, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda para sa makasaysayang funeral sa St. Peter's Square. Nandito po tayo ngayon sa St. Peter's Square at sa isang kanto nitong plaza, makikita natin itong scaffolding na itinayo para sa mga miyembro ng media na magko-cover sa funeral mass ni Pope Francis. At eto naman sa isang kanto ng St. Peter's Square, itong area kung saan nagkumpul-kumpulan ang mga broadcast journalists mula sa iba't ibang panig ng mundo. At eto naman sa isang bahagi ng St. Peter's Square, makikita natin itong mga puting tent na ito. Ito yung mga medical tent. May mga paramedic dyan para magbigay ng paunang lunas sa mga nangangailangan nito. Kasama sa mga dadalo sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. When I met him, he's humble and kind and I feel like you're blessed with God. Abala ngayon sa pag-asikaso sa kanila ang Philippine Embassy to the Vatican na ilang hakbang mula sa St. Peter's Basilica. Masayang inalala ng mga tauhan ng embassy ang paglapit sa kanila ng Santo Papa tuwing may diplomatic functions. Kabilang na si Ambassador Myla Makahiling. The most memorable will be the time that I presented my credentials to him as the Philippine Ambassador to the Holy See. It's my first assignment as an ambassador. I had my family with me, and si Pope Francis was very kind and very generous in his time when we were presented to him. Mula rito sa Vatican City, ako po si Vicky Morales para sa GMA Integrated News. Riders sa Olongapo nagulungan ng truck. Sa General Santos City naman, patay ang isang bata dahil sa bakod na may kuryente. Yan at iba pa sa spot report ni Tina Panganiban Perez. Ayaw, gunito yan. Ayaw, live na. Live na. Nanawag na ako sa barangay, nanawag na ako. Gusto kayo na kuryente, ayaw. Pinagkaguluhan ng mga residenteng ito sa General Santos City ang isang batang 9 na taong gulang dahil nakuryente sa bakod ng isang machine shop na may live wire. Ang magulang ng bata, hindi mapakali. Dead on arrival sa ospital ang bata na hinihinalang umakyat sa bakod para sana maglaro. Ayon sa may-ari ng shop, ang live wire ay depensa raw niya sa mga magnanakaw.
Pero ayon sa barangay, bawal ang paglalagay ng kawad sa bakod kaya pinatatanggal nila ito. Di na naghabla ang pamilya ng bata. Sasagutin daw ng may-ari ang gasto sa pagpapalibing at nangakong aalisin na ang live wire. Sa Olongapo City, nauwi sa disgrasya ang pag-iwas ng isang rider sa nag-counterflow na motorsiklo. Nawalan siya ng kontrol hanggang sumemplang at nagulungan sa ulo ng dumaang truck. Nangako naman ang may-ari ng truck na sasagutin ng gastos sa nasawing rider. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur, nagkarambola ang 3 truck matapos pumutok ang gulong ng isa sa mga ito. Nawalan daw ng kontrol ang driver nito. 2 ang sugatan. Sa Burgos, La Union, bumangga sa arko ang isang bus matapos daw mawala ng preno. Mahigit 40 pasahero ng bus ang naospital. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang bus driver. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. From Candyland and Sesame Street, Moana-themed naman ang 3rd birthday photoshoot ng unika iha ni Dennis Trillo at Jenilyn Mercado na si Dylan. Glammed up din ang parents in their costumes. This is 30. Fierce ang pag-welcome ni Michelle D sa kanyang 30s era. Not the end, definitely not the peak. Only the beginning. RM ng BTS at Tablo ng Epic High muling magko-collab sa bagong single. I'm proud to be a part of the LGBTQ. Bay ng K-pop group na Just Be, trending dahil sa pag-come out as gay sa concert sa Los Angeles. Naging inspirasyon daw niya ang kanya raw queen na si Lady Gaga. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.